Maria ay tahimik na nakaupo sa sala ng kanilang matandang bahay. Ang mga litrato ng pamilya na nakasabit sa dingding ay nagsisilbing saksi sa tradisyong ipinasa-pasa mula sa mga henerasyon. Ang kwarto ay may amoy ng kahoy na oak at ang malambot na liwanag mula sa dilaw na ilaw ay nagsisilbing gabay sa bawat sulok ng kwarto. Bagamat ang lahat ng nasa paligid ay may matinding tatak ng kanilang pamilya, nararamdaman ni Maria ang pagkakalayo. Siya ang nag-iisang anak na babae sa pamilya at mula pa sa kanyang kabataan, palaging naroroon ang matinding inaasahan mula sa kanyang mga magulang. Si Teresa, ang ina ni Maria, ay palaging inuuna ang dangal ng pamilya. Isang malakas at makapangyarihang babae si Teresa at hindi kailanman tatanggap ng kabiguan, lalo na sa mata ng lipunan. Palaging nais ni Teresa na mapanatili ang magandang imahe ng kanilang pamilya at maging huwaran si Maria para sa mga kabataang babae sa komunidad. Bagamat mahal na mahal siya, hindi may iwasan ang matinding pressure mula sa kanyang ina. Isang umaga ng Sabado, nang ang unang sikat ng araw ay pumasok sa pamamagitan ng bintana, inimbitahan ni Teresa si Maria na umupo sa hapagkainan at magsimula ng isang mahalagang pag-uusap. Maria, ikaw ang nag-iisang anak na babae ng ating pamilya. Kailangan mong maunawaan na hindi lang ikaw, kundi pati na ang ating pamilya ay umaasa sa iyo upang mapanatili ang ating dangal. Nagsimula si Teresa. Ang tinig ay banayad ngunit puno ng determinasyon. Tahimik lang si Maria. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mesa at hindi kayang matapang na tumanaw sa mata ng kanyang ina. Alam niyang ang sasabihin ng kanyang ina ay hindi naiiba sa mga narinig na niyang salita mula sa nakaraan. Nahanap ko na ang isang magandang asawa para sa iyo, ipagpatuloy ni Teresa. Siya si Eduardo, isang lalaking may mataas na posisyon sa lipunan. Ang kanyang pamilya ay kilala at makakatulong siya sa pagpapalago ng ating pamilya. Hindi mo pwedeng tanggihan ang pagkakataong ito. Parang huminto ang tibok ng puso ni Maria. Sino si Eduardo? Hindi pa niya ito nakikilala. Wala siyang alam kung anong klaseng tao ito. Ngunit matagal nang itinakda ng kanyang ina na siya ang magiging asawa niya. Pakiramdam ni Maria ay nahirapan siyang huminga, ngunit pilit niyang pinanatili ang kalmado. Ina, mahinahong nagsalita si Maria, ngunit ang kanyang tinig ay nanghina. Wala akong alam tungkol sa kanya. Paano ko siya mamahalin kung wala akong alam tungkol sa kanya? Tiningnan siya ni Teresa nang may matalim na tingin. Ang pagmamahal ay hindi palaging mula sa puso, Maria. Minsan, ito ay sakripisyo para sa pamilya. Marami na ang isinakripisyo ng ating pamilya para makamtan ang lahat ng ito. Maaari mong gawin ang isang maliit na bagay upang matulungan ang ating pamilya na makapunta pa sa mas mataas. Tahimik si Maria. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay umapaw sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang pilitin siya ng kanyang ina ng ganito. Ayaw niyang maging isang asawa na walang pagmamahal, na walang kusang loob, ngunit alam niyang ang kanyang pagtutol ay hindi magbabago ng anuman sa pamilyang ito. Ang dangal at reputasyon ang pinakamahalaga at si Maria ay isa lamang piyon sa laro ng buhay. Natapos ang almusal sa katahimikan. Pakiramdam ni Maria ay parang siya ay nakakulong sa mga inaasahan na hindi niya kayang alisin. Hindi niya kayang magsalita ng pagtutol, ngunit sa loob may isang bahagi ng kanyang puso na sumisigaw ng paglaban. Ayaw niyang ang kanyang buhay ay kontrolado ng mga pagpapahalaga at dangal na itinakda ng kanyang pamilya. Tumayo siya, pumunta sa kanyang kwarto at tumingin sa salamin. Hindi niya matanaw ang sarili sa salamin. Sa mata ng kanyang ina, siya ay isang kasangkapan lamang upang mapanatili ang dangal ng pamilya. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, naghahangad si Maria ng isang buhay kung saan siya ang magdedesisyon. Nais niyang maranasan ang isang tunay na pagmamahal, hindi isang kasunduan lang, ngunit kaya-kaya niyang sirain ang lahat ng ito.
May lakas kaya siyang tumayo at maghanap ng kanyang sariling pag-ibig kahit na kailangang harapin ang matinding pagtutol mula sa pamilya? Ngayong hapon, si Maria ay naglalakad sa malawak na hardin ng kanilang pamilya. Ang araw ay tumagos sa mga dahon ng matandang mga puno, ngunit sa loob ng kanyang puso, madilim ito tulad ng mga ulap na dumarating. Ang mga salita ng kanyang ina kaninang umaga ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan, parang isang pangil na humihigpit sa kanyang puso. Naiintindihan niya na kung tatanggihan niya ang kasal na ito, hindi lamang niya sasaktan ang kanyang ina, kundi maaaring masira pa ang dangal ng kanilang pamilya. Ngunit kung tatanggap siya, kakailanganin niyang mabuhay ng buhay na walang pagmamahal, walang kalayaan, at higit sa lahat, hindi na siya magiging siya. Nagdesisyon siyang makipagkita kay Eduardo, ang lalaking pinili ng kanyang pamilya. Ngunit sa kanilang unang pagkikita, kahit na pinilit ni Maria na manatiling kalmado, naramdaman niyang ang relasyon nilang ito ay hindi kailanman magiging pagmamahal. Si Eduardo ay isang magalang, matikas na tao at puno ng mga katangiang pinahahalagahan ng lipunan. Siya ay isang modelo ng isang matagumpay na lalaki. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi kayang maramdaman ni Maria ang malalim na koneksyon. Nakipag-usap siya sa kanya tungkol sa trabaho, mga plano sa hinaharap, mga biyahe, at malalaking proyekto. Siya ay perpekto, ngunit hindi siya ang hinahanap ni Maria. Nagmumukhang isang marangyang restauran, ang mga ilaw ay kumikislap, at ang mga tao sa paligid ay nagbibigay ng isang masiglang atmosfera. Ngunit sa puso ni Maria, lahat ng ito ay parang isang malabong pangarap. Pinag-uusapan ni Eduardo ang tungkol sa mga darating na business trips, mga plano sa hinaharap na inaasahan niyang susuportahan ni Maria, ngunit siya ay nararamdaman na parang isang anino na nakikinig sa mga walang kabuluhang salita. Maria, anong palagay mo tungkol sa posibilidad na magtulungan ang ating mga pamilya sa mga proyekto? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aasam. Ngumiti lamang si Maria, ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang hindi nakikitang puwang sa pagitan nilang dalawa. Isang agwat na hindi mapupuno ng magagandang salita o malalaking plano. Alam niyang hindi maitataguyod ang pagmamahal mula sa mga teorya o argumento. Dapat itong magmula sa puso. Hindi, ako sigurado, sagot ni Maria. Ang kanyang mga mata ay umiwas. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pakiramdam ni Maria ay parang pinapiraso ang kanyang isipan. Hindi niya kayang tanggihan na mabuting tao si Eduardo. Ngunit ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mga bagay na naaayon sa mga pamantayan ng lipunan, kundi tungkol sa koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Inisip ni Maria ng maraming beses, kaya ba niyang mahalin ang isang tao na wala siyang nararamdaman na espesyal dahil lamang sa dahilan na makakatulong siya sa pamilya niyang makamtan ang malalaking layunin? Naupo siya mag-isa sa kanyang kwarto, tinitingnan ang labas ng bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Isang pakiramdam ng kawalan ng laman ang sumik sa kanyang puso. Hindi niya kayang limutin ang mga pangarap ng isang malayang pagmamahal, hindi nakakulong, at hindi kayang magpabaya sa hangarin niyang mamuhay ayon sa kanyang puso. Naisip ni Maria ang mga sandali sa kanyang nakaraan, noong bata pa siya, nang mangarap siya ng isang tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na hindi pilit o sapilitan. Ang mga damdamin na nararamdaman niya ngayon ay isang matinding laban na hindi madali. Mahal niya ang kanyang pamilya. Nais niyang panatilihin ang dangal ng kanilang pamilya. Ngunit hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang mga pangarap. Hindi niya kayang ibenta ang mga bagay na kanyang pinaniniwalaan. Binuksan ni Maria ang kanyang telepono at naghanap ng mga larawan ng magkasintahan na masaya, mga kwento ng pagmamahal na palagi niyang hinahangaan. Ang mga larawan na ito ay nagbigay buhay sa kanyang puso. Ngunit, naalala niya ang mga mata ng kanyang ina noong pinag-uusapan nila si Eduardo ang tungkol sa hinaharap na nais ng kanilang pamilya. Alam niyang kung tatanggihan niya, kailangan niyang harapin ang pagkadismaya ng kanyang ina, ang mga kritisismo mula sa mga mahal sa buhay. Masisira ang relasyon sa pamilya at hindi niya kayang ipagsapalaran iyon. Pakiramdam ni Maria ay pagod na siya.
hindi lamang dahil sa mga pagpipilian na kailangan niyang gawin, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkakulong sa pagitan ng responsibilidad at pagnanasa sa kalayaan. Hindi siya pwedeng mabuhay ng isang buhay na pinapalakad ng inaasahan ng iba, ngunit mayroon ba siyang sapat na lakas ng loob upang harapin ang mga kahihinatnan kung pipiliin niyang sundan ang kanyang puso? Sa araw na iyon, ang atmosfera sa matandang bahay ng pamilya ni Maria ay mas mabigat kaysa dati. Nagdesisyon na siya at hindi na kayang tiisin pa ng kanyang puso. Alam niyang malalaking kahihinatnan ang dulot ng kanyang pagtanggi. Ngunit hindi na niya kayang ipagpatuloy ang buhay na hindi kanya. Dumating na ang panahon upang harapin niya ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang kalayaan at karapatan na magdesisyon para sa sarili. Sa hapunan ng araw na iyon, sa malaking silid kainan, ang malamig na hangin ay bumabalot sa buong kwarto. Nakaupo si Maria. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, habang ang kanyang ina, si Teresa, ay hindi pa rin nagsasalita. Tinitingnan siya ni Teresa ng may mga mata na hindi kayang basahin, tila naghihintay ng isang makatarungang paliwanag. Ang lahat ng bagay sa paligid nila ay parang tumigil, tanging ang mahihinang tunog ng orasan sa dingding ang naririnig. Ina, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Nagsalita si Maria. Ang boses niya ay matigas, ngunit puno ng pag-aalala. Tumingala si Teresa. Ang mukha ay malamig. Ano na naman ang gusto mong sabihin, Maria? Nakapagdesisyon ka na ba? Tanong. Anya, ang boses ay puno ng galit. Hindi ko kayang magpakasal kay Eduardo. Tugon ni Maria ng tapat. Hindi ko siya mahal. Hindi ko kayang mabuhay sa tabi ng isang tao na wala akong nararamdaman kundi ang obligasyon. Tumalab ang mga salitang iyon kay Teresa at para bang tinamaan siya ng matinding dagok. Parang naging bato ang katawan ni Teresa. Ang mga mata ay naglalaman ng lamig at hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinasabi mo, Maria? Tanong niya. Ang tinig ay may halong puot. Ibinuos ko ang lahat ng aking lakas at atensyon para makahanap ng isang karapat-dapat na asawa para sa iyo. Isang lalaking makapagdadala sa atin ng kasaganaan. Tapos tatanggihan mo? Tatanggihan mo ang lahat ng pinagpaguran ko para sa iyo. Pakiramdam ni Maria ay parang isang malupit na suntok ang tinamo ng kanyang katawan. Akala niya ay handa na siya para sa sandaling ito. Ngunit ang reaksyon ng kanyang ina ay nagdulot ng matinding sakit. Ina, mahal ko ang ating pamilya, pero may karapatan din akong mamuhay para sa sarili ko. Hindi ko kayang mabuhay para lang sa dangal ng pamilya. Hindi ko kayang sundin ang isang pamantayan na walang kalayaan. Tumayo si Teresa at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. Ang mukha ay mas seryoso kaysa kailanman. Ang dangal ng pamilya ang pinakamahalaga, Maria. Kung hindi mo kayang maunawaan iyan, wala na akong sasabihin pa sa iyo. Tumayo si Maria. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit pilit niyang pinapanatili ang tibay ng kanyang kalooban. Ayokong mabuhay sa ilalim ng anino, ina. Gusto ko ng tunay na pagmamahal. At gusto ko ng isang buhay na ako ang magpapasya, hindi ang mga inaasahan ng iba. Bumaling si Teresa, at ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at sama ng loob. Hindi mo naiintindihan, Maria. Ang pagmamahal na hinahanap mo, kung wala ang pamilya, kung wala ang dangal, anong halaga nito? Akala mo ba, kaya mong magtatag ng masayang buhay nang wala ang pundasyon ng pamilya? Wala nang nasabi si Maria. Ramdam niyang siya ay nahulog sa pagitan ng pagmamahal at paggalang, sa pagitan ng kanyang pangarap ng kalayaan at ang mga responsibilidad sa pamilya. Hindi niya kayang kumbinsihin ang kanyang ina na ang pagmamahal ay hindi pwedeng pilitin at ang kalayaan ay hindi dapat nakatali sa dangal o mga inaasahan ng iba. Ina, nagsimula si Maria ngunit pinutol siya ni Teresa. Huwag nang magsalita pa, sabi ng kanyang ina. Nakapagdesisyon ka na at hindi ko nababaguhin ang aking opinyon. Kung pipiliin mong tahakin ang landas na ito, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Pakiramdam ni Maria ay parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya kayang isipin ang buhay
Nang wala ang pagmamahal ng kanyang ina, ngunit hindi niya kayang isakripisyo ang sarili niyang buhay dahil sa mga inaasahan ni Teresa, wala na siyang ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, si Maria ay nakahiga sa kanyang kwarto. Ang mga mata ay nakadilat, nakatingin sa kisame ngunit hindi kayang matulog. Naririnig niya ang mga hakbang ng ina sa buong bahay, ang mga yapak na puno ng galit. Ang mga araw na sumunod ay puno ng tensyon sa pamilya. Hindi na sila nag-uusap ni Teresa. Tulad ng dati, ang mga pagkain ay dumadaan ng tahimik at ang malamig na mga mata ng kanyang ina ay patuloy na sumusubok sa kanya. Ngunit, hindi pa rin nagbago ang desisyon ni Maria. Matibay ang kanyang determinasyon na hindi hayaan ang kanyang buhay na maging isang serye ng walang katapusang sakripisyo. Kailangan niyang hanapin ang sariling landas. Hindi na kayang magpatuloy ni Maria. Pagkatapos ng matinding hidwaan sa kanyang ina, hindi na niya kayang manatili pa sa malamig na bahay na iyon, kung saan ang pagmamahal ng pamilya at mga inaasahan ay nagpipigil sa kanyang buhay. Alam niyang ang kanyang desisyon na umalis ay magdudulot ng sakit at kalungkutan, ngunit may bahagi sa kanyang puso na alam niyang tanging sa paglayo mula sa pamilya, matutuklasan niya ang kanyang tunay na sarili. Pinipili niyang mag-impake ng ilang damit at mga gamit personal, at nang magbukas siya ng pinto, nakita niyang nakatayo sa harap ng bahay ang kanyang ina. Ang mga mata ni Teresa ay matalim. Hindi kayang tumingin si Maria ng diretsyo, kaya't pinababa niya ang kanyang ulo at naglakad palayo, at nag-aalalang bitin ang kanyang hakbang. Sumakay siya sa umaga na barko. Habang ang barko ay dumaraan sa mga alon, tinitingnan ni Maria ang malayo. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit puno ng pag-asa. Hindi niya alam kung saan siya patutungo, ngunit tiyak siyang hindi na siya babalik. Sa isang malaking lungsod, nahanap ni Maria ang isang trabaho sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga batang mahihirap at mga ulila. Hindi lang ito nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumita, kundi binigyan din siya ng pagkakataon na gumawa ng mga makulay at makabuluhang bagay, tumulong sa mga tao sa kanyang paligid, at hanapin ang kapayapaan sa kanyang puso. Isang hakbang na siya sa paghahanap ng kalayaan. Dito, nakatagpo siya ng mga bagong kaibigan, mga taong hindi nakatali sa mga luma at konserbatibong panuntunan o inaasahan ng lipunan. Sila ay namumuhay ng bukas ang puso, hindi natatakot na sundan ang kanilang tunay na hangarin. Isa sa kanila si Isabel, isang malakas at malaya na babae na laging sumusuporta sa pagkakapantay-pantay at karapatan sa kalayaan. Isang hapon, habang sila ay magkasama sa isang maliit na cafe, ibinahagi ni Maria ang mga sigalot sa pamilya niya. Nakatanggap siya ng malalim na pangunawa mula kay Isabel. "Maria, naiintindihan ko ang nararamdaman mo," wika ni Isabel nang mahinahon. "Ang bawat isa sa atin ay may karapatang pumili ng sariling landas. Maaari mong mahalin ang pamilya mo, ngunit hindi mo dapat hayaang sila ang magtakda ng buhay mo. Ang kaligayahan mo ay ikaw lamang ang makakalikha." Tahimik si Maria, nag-iisip tungkol sa mga salitang binitiwan ni Isabel. Hindi niya kailanman naisip na maaari siyang mabuhay para sa kanyang sarili, nang hindi nakakaramdam ng pagkakasala. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni Maria ang tunay na kalayaan, hindi mula sa pag-aalsa, kundi mula sa isang malay na desisyon. Nagsimula siyang lumahok sa mga aktibidad ng non-profit organization, hindi lamang upang tumulong sa mga bata, kundi upang matutunan mula sa mga tao sa paligid niya kung paano mabuhay ng malaya at hindi nakatali. Ang mga pag-uusap nila ni Isabel, mga talakayan sa grupo tungkol sa mga karapatan sa kalayaan, at ang mga maagang paglalakad sa tabi ng dagat ay nakatulong kay Maria na muling matuklasan ang kapayapaan sa kanyang puso. Napagtanto niya na kapag hindi siya nakatali sa mga inaasahan ng iba, makakabuhay siya ayon sa kanyang sarili at madarama ang kasiyahan mula sa mga simpleng bagay. Isang gabi, habang sila ay nag-iipon sa isang bonfire sa labas, tinitingnan ni Maria ang mga dancing flames. Ang mga mata niya ay kumikislap ng determinasyon. "Maria, naisip mo na ba ang tungkol sa pag-ibig?" tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo.
parang may malalim na iniisip. Bumangon si Maria at ngumiti ng kaunti. Noon iniisip ko na ang pag-ibig ay isang bagay na kailangan kong isakripisyo ang lahat para makuha. Ngunit ngayon, nauunawaan ko, hindi ito isang bagay na kailangang kunin. Ito ay isang paglalakbay ng pangunawa at pagtanggap. Tumango si Isabel at ngumiti ng magaan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bagay na kailangan mong hanapin sa ibang tao. Nagsisimula ito sa pagmamahal sa sarili. Kapag natutunan mo ito, darating ang pag-ibig sa iyo ng natural. Nararamdaman ni Maria ang mga salitang ito ni Isabel na parang isang malamig na simoy ng hangin sa kanyang kaluluwa. Napagtanto niyang ang kaligayahan ay hindi isang bagay na maaaring pilitin o ipilit. Nagsisimula ito sa pagiging totoo sa sarili at sa paghahanap ng kapayapaan sa loob ng sarili. Sa mga linggong sumunod, patuloy na sumasalamin si Maria sa bagong buhay. Ang kanyang trabaho sa non-profit organization ay naging isang araw-araw na kaligayahan at ang mga bagong kaibigan ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Hindi na siya nakakaramdam ng kalungkutan. Ang mga biyahe, mga pag-uusap, at ang mga ngiti ng mga batang tinulungan nila ay nagbigay kay Maria ng pag-unawa na ang mga simpleng bagay at ang mga makulay na sandali ay siyang tunay na nagbibigay ng isang masayang buhay. Hindi na siya ang batang babaeng nakakulong sa isang pook ng tradisyon. Hindi na siya ang taong nabubuhay upang sundin ang mga inaasahan ng iba. Ngayon, si Maria ay nabubuhay ng kanyang sariling buhay. At ito ang pinakamahalagang biyaya na natamo niya. Matapos ang mahabang panahon ng pamumuhay na malayo sa pamilya, naramdaman ni Maria na handa na siyang harapin ang mga hindi pa natutugunang emosyon at mga relasyon na hindi pa naayos. Ang buhay ng kalayaan at ang mga mahahalagang aral na natutunan niya sa mga nakaraang taon ay nakatulong sa kanyang paglago, ngunit hindi niya maiwasang hindi maalala ang pamilya, lalo na ang kanyang ina. Ayaw niyang magtagal pa ang pagkabasag na ito at alam niyang kailangan niyang bumalik upang gumawa ng huling desisyon. Isang umaga ng taglagas, bumalik si Maria sa kanilang bahay. Ang mga pamilyar na kalsada, ang mga lumang bahay, lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kakaibang pagiging estranghero. Nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay, naramdaman niya ang sarili na parang isang bisita, ngunit sa kaloob-looban may isang maliit na pag-asa na maaaring maghilom ang mga lumang sugat. Nang bumukas ang pinto, humarap siya kay Teresa. Ang ina ay nanatiling matatag at malakas, ngunit ang mga mata nito ay hindi na kasing matalim ng dati. Sa halip, may bakas ng pagod at kalungkutan. Pinanood siya ni Teresa, tahimik na naghintay, tila nag-iisip ng mga salitang sasabihin. Uuwi ka na pala? Sa wakas, ay nagsalita si Teresa. Ang tinig ay may kasamang pagkabigla, ngunit may halong malamig na tono. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Si Maria ay nag-atubiling lumunok. Naramdaman niyang siya ay nakatayo sa isang mahalagang yugto. Hindi siya makakabalik, ngunit ayaw niyang manatiling basag ang relasyon nila ng ina. Ina, matagal ko nang iniisip ang mga nangyari. Alam ko na nasaktan kita, ngunit hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay na nais mong ipamuhay ko. Hindi ko kayang magpakasal kay Eduardo. Tinitigan siya ni Teresa. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Alam mo ba, Maria, inilaan ko ang buong buhay ko para sa pamilya natin. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo, para matiyak na magkakaroon ka ng isang buhay na matatag, hindi kailangang maranasan ang hirap na pinagdadaanan ko. Nararamdaman ni Maria ang sakit na kumakalat sa kanyang dibdib, ngunit nanindigan siya. Nauunawaan ko, ina. Alam kong marami kang isinakripisyo at palagi ko iyong pinahahalagahan, ngunit hindi ko kayang mabuhay para lamang sa iyong mga sakripisyo. May karapatan din akong pumili ng buhay ko at hindi ko kayang gawin iyon sa isang taong hindi ko mahal. Pinanood siya ni Teresa. Ang galit ay sumik sa mga mata nito, ngunit agad itong napalitan ng matinding pagod. Kaya Maria, kaya mong magmahal ng isang tao na walang matibay na pundasyon ng pamilya. Isang tao tulad ni Eduardo
na makakapagbigay sa iyo ng mas maginhawang buhay? Huminga ng malalim si Maria. Ang mga mata ay kumislap ng matinding determinasyon habang sinabi niya, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera o katayuan. Ang pagmamahal ay isang koneksyon ng mga puso. Natagpuan ko na ang kailangan ko. Hindi ko kayang pilitin ang sarili kong mahalin ang isang tao dahil lamang sa mga panuntunan ng lipunan o pamilya. Gusto kong mabuhay ng isang buhay na ako ang magdedesisyon at magmahal ng malaya. Tahimik si Teresa. Tumayo siya at nagmuni-muni. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila iniisip ang mga sinabi ni Maria. Ang oras ay dumaan. Ang hangin sa kwarto ay naging mabigat. Sa wakas, umupo si Teresa. Ang mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang boses ay naging malambot. Maria, ayaw kong magdusa ka. Gusto ko lang ng kaligayahan mo. Ngunit ginugol ko ang buhay ko ayon sa mga prinsipyo na sa tingin ko ay tama. At ngayon, natatakot ako na masisira mo ang lahat ng itinaguyod ko. Lumapit si Maria kay Teresa, naupo sa tabi ng ina at kinuha ang kamay nito. Hindi ko sinisira ang anuman, ina. Gusto ko lang mabuhay ng tapat sa sarili ko. Mahal kita at hindi ko gusto na maramdaman mong iniwan kita. Ngunit hindi ko kayang ipamuhay ang buhay ng iba. Kailangan mong maniwala na makikita ko ang tamang daan para sa sarili ko. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan bago si Teresa ay tumingin pababa. Ina, hindi kita pipilitin pa. Kung iniisip mong tama ang desisyong ito, hindi kita hahadlangan. Nararamdaman ni Maria ang isang matinding ginhawa sa kanyang puso, parang isang mabigat na pasanin ang nawala mula sa kanyang mga balikat. Maingat niyang niyakap ang ina, isang yakap na wala ng galit o hidwaan, kundi isang yakap ng pag-unawa at pagmamahal. Palagi kitang mamahalin, ina. Hindi kita iiwan, ngunit kailangan kong mabuhay ng para sa sarili ko. Pumikit si Teresa at dahan-dahang tumango. Nauunawaan ko na, Maria. Gusto ko lang na maging masaya ka. Lumipas ang panahon at unti-unting napagaling ang mga sugat sa puso ni na Maria at Teresa. Matapos ang isang emosyonal na pag-uusap sa sala kung saan ipinaliwanag ni Maria sa kanyang ina na ang kanyang desisyon ay hindi pagtataksil sa pamilya, kundi isang pagpili upang mamuhay ng tapat sa kanyang sarili. Nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. Sa simula, hindi madali ang kanilang pag-aayos. Si Teresa ay pakiramdam pa rin ng kaunting pagkabahala. Hindi niya kayang bitawan ang mga inaasahan na itinaguyod niya buong buhay para sa kanyang anak. Ngunit nagsimulang mapagtanto ni Teresa na ang pagmamahal at kalayaan ay mga halagang kailangan ni Maria upang maging ganap at matutong maghanap ng sariling kaligayahan. Alam ni Maria na upang matanggap siya ng pamilya, kailangan niyang maghintay. Nagpatuloy siya sa trabaho sa isang non-profit organization, tumutulong sa mga batang mahihirap at nakikisalamuha sa mga bagong kaibigan na itinuturing niyang pangalawang pamilya. Ngunit paminsan-minsan, patuloy pa rin ang mga tawag, ang mga pagbisita sa bahay, at sa bawat pagkakataon, naramdaman ni Maria ang unti-unting pagbabago sa pananaw ng kanyang ina. Isang araw, tinawagan siya ni Teresa. Ang tinig ng ina ay narinig na mas malumanay. Wala na ang malamig o mahigpit na tono ng dati. Maria, maaari ka bang umuwi para maghapunan? Nagluto ako ng paborito mong pagkain, wika ni Teresa, puno ng pag-asang makausap ang anak. Medyo nag-aalala si Maria, ngunit naintindihan niya na ito ay isang pagkakataon upang maglapit-lapit ang kanilang pamilya. Pumayag siya at ilang sandali lamang bumalik siya sa kanilang lumang bahay kung saan ang mga alaala ng masasaya at malungkot na oras ng pagkabata ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan. Pagpasok niya, abala si Teresa sa kusina at ang mga mata nito ay hindi na matigas kundi may ngiting mainit. Ang buong pamilya ay nagtipon sa hapagkainan at hindi na naroroon ang katahimikan at kaba na katulad ng mga nakaraang pagkakataon. Sa halip, masaya nilang pinag-uusapan ng mga bagay-bagay at naramdaman ni Maria na unti-unting humuhupa ang bigat sa kanyang puso.
Ang hapunan ay naganap sa isang magaan at masayang kapaligiran. Matapos kumain, habang nag-uusap ang lahat sa sala, biglang nagsalita si Teresa. Maria, alam ko na nagkamali ako nang pilitin kita ng sobra. Gusto ko lang na maging mabuti para sa iyo. Ngunit hindi ko naisip na upang maging masaya ka, kailangan kong hayaan kang mamuhay ng ayon sa iyong sariling kagustuhan. Patawad anak. Tumingin si Maria sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Nauunawaan ko na lahat ng ginawa mo ay para sa akin. Gusto ko lang na maintindihan mo na kailangan kong mabuhay ng sarili kong buhay. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Maria. Ang kanyang ngiti ay kumikislap ng kaligayahan. Naiintindihan ko na, Maria. Laging mamahalin kita at susuportahan sa kahit anong landas na piliin mo. Ang mga salitang ito, bagamat simple, ay puno ng malasakit at pagtanggap na matagal nang hinahanap ni Maria. Hindi na siya nakaramdam ng pagkasandig sa mga hindi nakikitang inaasahan. Hindi na niya kailangang mamili sa pagitan ng pamilya at sariling kalayaan. Natagpuan na niya ang balanse, kung saan maaari magkasama ang pagmamahal ng pamilya at ang kanyang kalayaan. Kinabukasan, nagsagawa ang pamilya ng isang maliit na salo-salo upang ipagdiwang ang pagbabago. Nagtipon ang buong pamilya, si Teresa, Maria, at ang mga kamag-anak upang magkasamang magkwento at magsaya. Wala nang sapilitan o hirap sa relasyon, kundi pagmamahal at pagtanggap. Nararamdaman ni Maria ang magaan na pakiramdam. Masaya dahil alam niyang naintindihan at tinanggap na siya ng kanyang ina. Hindi lang ito tagumpay para sa kanya, kundi tagumpay para sa pagmamahal, pagkaunawa, at kalayaan sa pamilya. Ang kwento ay umiikot sa paglalakbay ni Maria sa sariling pagdiskubre at pakikibaka para sa kanyang kalayaan sa isang lipunan at pamilya na nagbibigay ng labis na pagpapahalaga sa mga tradisyonal na halaga, mga inaasahan ng lipunan. Ipinapakita ang kwento mula sa pananaw ni Maria, isang babae na pinipilit na pumasok sa isang arranged na kasal ng kanyang ina na naglalarawan ng isang panloob na labanan sa pagitan ng pagmamahal sa pamilya at ang paghahangad na mabuhay ng tapat sa sarili. Ang labanan sa pagitan ng tungkulin at personal na kalayaan. Kinaharap ni Maria ang mga inaasahan ng pamilya, lalo na ng kanyang ina, na laging binibigyang halaga ang karangalan ng pamilya at tagumpay sa lipunan. Nais niyang mapasaya ang kanyang ina, ngunit hindi niya nais mawalan ng kanyang pagkakakilanlan at mga pangarap, pag-ibig at kalayaan. Binibigyang diin ng kwento na ang pag-ibig ay hindi dapat mula lamang sa pagsasaayos o rasyonal na pag-iisip, kundi mula sa puso. Natutunan ni Maria na ang kaligayahan ay makakamtan lamang kapag siya ay nabubuhay ayon sa kanyang sariling paraan nang hindi binabalewala ang mga desisyon ng ibang tao. Pagtanggap at pagkakasunduan sa pamilya. Bagamat sa simula ay nakaranas si Maria ng pagtutol at sakit mula sa kanyang ina, sa huli ay nagdadala ang kwento ng isang mensahe ng pangunawa at pagkakasundo sa pamilya. Natutunan ng ina ni Maria na upang maging masaya ang mga anak, kailangan nilang magkaroon ng kalayaan sa pagpili at mabuhay ng tapat sa kanilang sarili. Ang kahalagahan ng personal na pagpili, ipinapakita ng kwento na ang bawat tao ay may karapatang pumili ng kanilang buhay, maging ito man ay sa pag-ibig, karera, o relasyon sa pamilya. Ito ay isang malakas na mensahe tungkol sa pagsunod sa kaligayahan at pamumuhay ng isang buhay na walang pagsisisi. Pangkalahatang mensahe, hinikayat ng kwento ang bawat isa na magsalita para sa kanilang sariling kaligayahan, anuman ang pagtutol o paghihirap mula sa mga mahal sa buhay. Ang kaligayahan ay hindi maaaring manggaling sa pilit na pagdidikta, kundi mula sa pagtanggap, walang kondisyong pagmamahal at kalayaan sa pagpili.